Ngayon, dumako tayo, no, sa paninindigan po ng ating Pangulo. Puntahan ho natin, mga kababayan, yung kung ano na po ba ang stance, no, ng ating Pangulo diyan po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Syempre, may bago pa ho ba? Parehas lang ho yan, mga kababayan. Kung ano po yung nasimulan, yun pa din po ang tindig ng ating Pangulo tungkol po dyan sa West Philippine Sea, mga bossing. O sabi, PBBM stands on West Philippine Sea. No, WPH is steadfast. What is ours is ours. Palasyo. Kung ano ang atin, ay atin, mga kababayan. Ganyan po ka-straightforward at ganyan po kadirektang magsalita ang ating Pangulo, mga bossing. Oh. Sino ba namang Pilipino ang hindi magmamahal sa ganitong presidente? Ano po? Kaya nga po tayo iniidolo natin yung mga bayani natin. Bakit ho, mga kababayan? Simulat sa pulpo, no? Ang kalaban nila, mahahabang mga rifle. Ang mga gamit nila, mga gulok. Pero, ipinagtanggol pa din ng ating mga bayani ang ating nasasakupan. Hindi po hinayaan na masakop ni katiting ng Pilipinas. Ganyan din po ang ating Pangulo, mga bossing. Kung ano ang atin, ay atin. Ano? Sabi dito, no? Pahayag ni Atty. Claire Castro. Banat. Banat na naman kay Pangulong Duterte to. Ay nako, araw-araw yata makakarinig tayo kay Atty. Claire Castro ng ganito no? Nang banat kay Pangulong Duterte, dapat lang. Kasi namayagpag sila ng halos ilan isa't kalahating taon na puro po yung mga kapekean, mga fake news yung pinapakalat nila. It's time na may tagapagsalita na talaga. Yung matibay, matigas. Sabi dito, panahon ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gulo doon sa West Philippines daw no? Kasi oo lang tayo ng oo. O umo-oo lang tayo doon sa gusto ng China. Ano po? Which is, totoo ho yun, mga kababayan. At yan yung mga sinasabi ng mga DDS. Naku, bakit gano'n? Si PBBM, si Bongbong Marcos, isinusuong tayo sa gyera. Isinusuong tayo sa digmaan. Grabe tong presidente na to. Gusto mamatay tayo sa digmaan. Wala tayong kalaban-laban sa China. No? Ganun po ang sinasabi. Pati si Robin Padilla, mga kababayan, yan ang sinasabi ni Robin Padilla. Hindi po tayo handa, kulang po tayo sa kagamitan. Samantalang ang idol ni Robin Padilla is isang Andres Bonifacio. Mga kababayan, yung Andres Bonifacio, yun po yung talagang legit na ang hawak, gulok, mga kababayan, sa simula ng laban niya. No? Tapos yung mga kalaban, mahahabang rifle. Mga, ano tawag doon sa mga beng-beng na yun? Wala pang mga 45-45 Di ba? Hanggang sa unti-unti nilang naipanalo, nakukuha nila yung mga armas ng mga kalaban. Pero, ang umpisa mga kababayan, wala silang ganong kalalakas na sandata. Pero, ipinagtanggol pa din po. Yan ang atapang na tao. No? Hindi po sumuko, hindi po nagpalupig, mga bossing. Ngayon, sa sitwasyon po ngayon, 2024, 2025, diskartehan lang naman yan. Ano? Kasi ang dating Pangulong Duterte, ang tingin kong naging diskarte, naku, wala tayong laban dyan. Halika, magpakaaso na lang tayo. Maging tuta na lang tayo. Maging sunod-sunura na lang tayo. Di ba, Ma'am Lynn Hirakawa? Christian Piloneo, nanalo lang, nakaupo lang. Naku, pera lang to, sabi ni Christian. Ano kaya yung iba hindi nakakaintindi kasi pera lang ang kailangan. Christian Pinoleo, magandang ginawa ni Marcos na pinaglalaban ang lupaing Pilipino. Di ba? Ay nako. Yung dating Pangulong Duterte, ang naging diskarte, wag na tayong lumaban. No?
status ko na lang hanggang matapos yung pagiging pangulo ko. Oh, at least status ko ay tahimik, no? Kung ano lang yung napag-usapan, bawal kumpunihin yung BRP Sierra Madre o yung mga barko doon, di ba? Yung barko, bawal kumpunihin yan. Hindi pwedeng kumpunihin yan. Oh, biruin mo. Yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte, mag-jet ski ako, ipagtatanggol ko ang West Philippine Sea. Hindi naman po tayo bobo na literal natin ganong iintindihin ho yun, mga kababayan. No? Pero ang ibig sabihin nun, titindig ako para sa West Philippine Sea, pero walang ganong nangyari. Sabi ni Master Chief, gusto nga ni Duterte maging probinsya tayo ng China eh. Oh. Tignan niyo ho yung mga Taiwan. Oh, yung mga Hong Kong, yung mga kalapit. O nakadikit na po mismo, ha? Nakadikit na po mismo sa China at lapit na po mismo sa China. Eh tumitiwalag po eh. No, ayaw pong magpasakop sa kanila eh. Samantalang ang dating Pangulong Duterte eh talagang best friend tayo. Status ko tayo. Wag na tayong kung ano-ano. Oh, bahala na yung susunod na presidente, problema diyan. Eh siguro ang akala ni Xi Jinping, no, yung Marcos eh mala Duterte din ho. Ayun, hindi uubra. Mga bossing. Pumapalag. Mga bossing, no? Ngayon pong 2024, 2025, diskartihan na po. Wala kaming armas, pero merong mga sumusuporta sa amin. At gagamitin namin yung mga sumusuporta na yun. Di ba? O, tuloy natin to. Panahon ni dating Pangulong Duterte, wala talagang gusto kasi umuoo tayo. Hindi ganoon si Pangulo. Si Pangulong Marcos, hindi ganoon. No? Ipaglalaban niya kung ano ang rights natin sa West Philippine Sea, sa EEC. Ngayon po, kung maririnig nyo lagi, di ba? Pumasok yung barko ng China. Ganito. O nakita sa EEC yung barko ng China. O ganyan. Lagi nating naririnig yun. Eh yung sa dating Pangulong Duterte, hindi. Hektahim, no? Tahimik. Parang si Mark Villar, tahimik lang. Hanggang ngayon po, eh wala pa tayong naririnig na reaksyon kay Mark Villar tungkol po doon sa bumagsak na tulay. Nandiyan po si Kap Nino Barsaga, mga kababayan. Shoutout kay Kap Nino. Daddy Mark, kakagising ko lang. Wala akong panty. Iyari tayo dyan, Kap. Magpanty ka muna. Ano, tapos kapag ka nakapagpanty ka na, mag-vlog ka na. Inaabangan ka namin lahat. O, yeah, suportahan niyo po si Kap Nino, ha? O. Eh, kapag ganitong oras, naka-live na po yan. Siguro, tinanghali ng gising. Tinanghali ng hugot, no, Kap Nino? Anyway, yung dati ho, sa dating Pangulong Duterte, may narinig tayo, mga kababayan. Yung mga helicopter nung China, lumalagpas sa boundary natin, no? Lumalagpas. Kung sa bagay, sabi naman ng dating Pangulong Duterte, eh, sandcay lang yan eh. No? Bato-bato lang yan. Wala nga mineral siya sa ilalim eh. Hayaan mo na. Hindi po yun ang punto doon, mga boss. Ang punto doon, nasa loob na ng teritoryo natin. No? Pasok na sa teritoryo ho natin, mga kababayan. Wala mang mapapala dyan, eh, wag mo pa din papasukin. Kaso sabi ng Pangulong Duterte, hayaan mo na. No? Ano lang naman yan, bato-bato lang naman yan. Ang punto ho doon, mga kababayan, ngayon, naumpisahan ng China, pumasok, nakapasok. Nakapasok kami doon. 1 kilometro ang nilagpas namin, walang sumita sa amin. Bukas yan, babalik. Kakain yan ng 3 kilometro naman. Wala pa ding sumita sa amin, 3 kilometro na yung inilagpas namin sa kanila. Di ba? Bukas, kinabukasan ulit, babalik. 7 kilometro naman yung rorondahan nila sa loob na ng Pilipinas. Naloko na. No? Kaya po, madami tayong ingay na naririnig ngayon tungkol po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ni katiting na lumagpas sila o makita sila sa loob ng ating teritoryo, talaga pong sinosopla nila. Talaga pong sinasabi.
mga kababayan. Dati siguro, hayaan mo na, wala naman yan bato lang yan ganun lang daw po. 'Di ba? Naku, mga kababayan, kung maalala nyo, yung kahapong ibinlog natin, ano po, tingnan nyo ho ito ipapakita ko sa inyo 'to. Meron tayo dito no, kahapon ibinlog ho natin 'to, mga bossing. Kumbaga, yun hong parte ng Palawan, mga bossing, doon sa mga site ng China, kine-claim nila na dati daw po pag-aari nila, mga kababayan. Kumbaga uumpisahan nila sa ganyan yan Uumpisahan nila sa ganyan yan hanggang sa mga susunod, kagaya nung 9 dash line, 10 dash line nila. O, di ba, history lang. Tapos ngayon, ano na nila, talagang isinasa puso na nila na may 9 dash line, 10 dash line. O, ganun lang din ho yan, mga bossing. Yung Palawan nyo yun, pinupunterya nila. Kesyo daw po pag-aari nila dati. Mga kababayan, susunod na mga panahon na yan, sasabihin, amin talaga yan. Kaya pala, no, unti-unti nang nagbibilihan ng malalaking lupa doon sa Palawan, yung mga incheck. I-search nyo po yan sa Google, mga bossing. At karamihan doon, peke yung mga birth certificate, nagpapanggap na mga Pilipino. Di ba? Nagpapanggap na Pilipino para makabili ng lupa. Tapos lahat na sila binili yung Palawan, kanila na yun. Paano pa yun? Tapos yung dulo, yung pinaka-umpisa ng buntot ng Palawan, inano na nila, binakura na nila. Kasi yung lahat ng mga nakatira, mga Chinese na yung may mga may-ari. Sino pa naman ang papalag? Pag sinabi sa kapwa natin Pilipino na, ito pag-aari namin, babakura na namin to Siyempre, ikaw naman, na Pilipino, wala ka naman pag-aari doon, okay lang, walang problema. Yung pala, nasakop na din nila. Ay nako, di ba, Chang?